Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Santos, at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa. Paano magmasturbate ng ligtas pagkatapos ng 60 at ang tatlong malalaking pagkakamali na dapat mong iwasan. Naisip mo na ba kung ang paraan ng pahawa mo sa iyong sarili ngayon ay hindi na ang paraan na talagang kailangan ng iyong katawan, lalo na paglampas ng 60? Hindi ka naiisa. Sa katunayan, ito ang isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa matatandang lalaki. Hindi lang tungkol sa kung okay pa bang magmasturbate, kundi kung paano ito gawin ng ligtas, may pagalang, at sa paraan na talagang sumusuporta sa iyong kalusugan sa halip na maubos ito. Ako si Dr. Maria Santos. Nakatrabaho ko na ang libu-libong kalalakihan na tulad mo. Mga lalaking gustong manatiling konektado sa kanilang katawan, maging kumpiyansa sa kanilang sexualidad, at tumanda ng may dignidad at lakas. At sa video ngayong araw, pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang pinag-usapan, ngunit napakahalaga. Paano magmasturbate ng ligtas pagkatapos ng 10 at ang tatlong malalaking pagkakamali na dapat mong iwasan. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong sirkulasyon, iyong prostata, iyong nga hormone, at iyong emosyonal na kagalingan. Kaya, kung naramdaman mo na ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kung ano ang normal o kung ano ang ligtas, nasa tamang lugar ka. Magsimula tayo sa kung bakit ito mahalaga sa unang lugar. Una, gusto kong tiyakin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang masturbasyon ay hindi lamang normal, ito ay tunay na malusok, lalo na habang tumatanda tayo. Alam mo, habang lumilipas ang mga taon, maraming lalaki ang nagsisimulang magtanong kung kailangan pa ang kanilang katawan ang ganitong uri ng pagpapalaya, o mas malala, nagsisimula silang makaramdam ng kahihiyan dahil sa pagnanais pa rin nito. Ngunit narito ang katotohanan. Ang regular at banayat na self-stimulation ay isa sa pinakasimpleng at pinakanatural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng iyong lalaki pagkatapos ng 60. Nakakatulong ito upang mapanatili ang sirkulasyon ng dugo sa ari nga lalaki. Nagpapalusok ito sa prostata. Nagpapababa itong stress hormones at nakakatulong pa itong mapabuti ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagpapahinahon ng nervous system. Ngunit, at ito ay isang kritikal na punto, ang paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa pahawa sa iyong 60 o 70 ay ibang-iba sa kung paano ito tumugon sa iyong 20 o 30. At walang kahihiyan diyan. Hindi ito pakabigo. Ito ay biology. Habang tumatanda tayo, ang ating balat ay nagiging mas manipis. Ang nerve endings na dating mabilis na nag-apoy ay nangangailangan ngayon ng kaunting pagimo. At ang madaluyan ng dugo, lalo na sa masensitibong lugar, ay maaring mas reaktibo at madaling mapuwersa. Kaya naman, ang iyong diskarte sa self-pleasure ay kailangang umunlad kasama ng iyong katawan. Hindi ito tungkol sa paggamit ng mas maraming puwersa o pagabol sa intensity tulad ng dati mong ginagawa. Ito ay tungkol sa pagtutok, pagiging maingat, pagiging kasalukuyan, pakikinig sa iyong katawan ng may pag-ingat sa halip na tratuhin ito bilang isang makina na kailangan mong ayusin. Kapag nagpapabagal ka at nakikipaugnayan sa iyong sarili, sa mas mapaisip na paraan, ang karanasan ay nagiging hindi lamang mas kasiyasiya, kundi mas kapakipakinabang sa iyong pangmatagalang kalusugan. Maraming lalaki ang hindi kailanman nakarinig nito. Walang nagtuturo sa kanila na ang lumang pattern ay maaring hindi na akma sa kanilang katawan. Kaya patuloy nilang ginagawa ang nakasanayan na nila at nagtatapos sila sa pakiramdam ng pagkabigo, pagkadiskonekta, o kahit na bahagyang nasaktan sa pisikal at emosyonal. Ngunit sa sandaling mapagtanto mo na ang iyong katawan ay gusto lang ng ibang bagay ngayon, isang bagay na mas mabagal, mas banayat, mas nagpapalusok, doon magsisimulang magbago ang mga bagay. Doon magiging available ang isang bagong uri ng kasiyahan, isang uri na talagang nararamdaman na konektado at nagpapanumbalik. At iyan ang nagdadala sa atin sa unang pagkakamali na ginagawa ang napakaraming lalaki, madalas nang hindi nila namamalayan.
Ang unang malaking pagkakamali ay isa na nakikita kong paulit-ulit ang pagmamadali at habang tila ito ay maliit na bagay, gusto kong huminto ka at paisipan itong mabuti dahil ang epektong pagmamadali sa self-pleasure sa edad na ito ay mas malaki kaysa sa karaniwang isip ng mga lalaki. Maraming matatandang lalaki ang tinitrato ang masturbasyon bilang isang bagay na kailangan nilang tapusin. Nagiging ugali itong bilis na ginagawa ng mabilis na may tensyon, madalas sa katahimikan at lihim. Ngunit ang ang ganitong uri ng minamadaling stimulasyon ay tahimik na nagsisimulang magtrabaho laban sa iyo, lalo na paglampas ng 60. Narito ang nangyayari kapag nagmamadali ka. Ang iyong nervous system ay nananatili sa isang estado na pagkalarto. Ang iyong magadaluyan ng dugo ay sumisikip sa halip na lumalawak. Ang iyong pulso ay maaring tumaas, ngunit hindi sa isang malusok, relax na paraan. Mas sa isang stressed, mababaw na pahinga na paraan. Ang iyong utak ay patuloy na naghahanap ng panganib o pagkaantala. At sa halip na makatanggap ng malalim, nagpapalusok na daloy ng dugo sa ari, ang iyong katawan ay nananatili sa alanganin. Pinipigilan ka nitong lubos na makapagpahinga sa sensasyon. At ang resulta, maari kang magtapos na hindi nasisiyahan. Mari kang makaramdam kaunting sakit. O mas malala, mari mong mahirapan ng husto na maabot ang arusal. Kapag naging paulit-ulit na pattern ito, nasasanay ang iyong katawan na iugnay ang pahawak sa tensyon, hindi sa kaligtasan, hindi sa kapayapaan. At iyon ay nangangahulugang ang iyong prosesong pagising na dapat ay mayos at kasiyasiya ay nagiging mas mekanikal, mas matigas, at hindi gaanong tumutugon. Ang magandang balita ay mari itong ganap na baguhin at nagsisimula ito sa isang simpleng pagbabago. Bigyan ang iyong sarili ng mas maraming oras. Kahit ilang minutong dagdag lamang upang magpabagal, huminga ng malalim, at talagang manatili sa sandali ay maring magbago ng lahat. Hindi mo kailangang gawin itong ritual sa spa maliban kung gusto mo. Ngunit ang paglikhang isang maliit na bintana kung saan hindi ka hinahata sa 5 direksyon, hindi nagche-check ng iyong telepono, hindi naghihintay na maabala, ay nagsasabi sa iyong katawan na ligtas na bitawan. At kapag nararamdaman ng iyong katawan na ligtas, lumalambot ang daluyan ng dugo, nagigising ang ugat, muling nagiging tumutugon ang tissue. At iyan, kaibigan ko, ang oras na nangyayari ang tunay na kasiyahan. Hindi sa pamamagitan ng presyon, hindi sa pamamagitan ng bilis, kundi sa pamamagitan ng presensya, sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng banayad na atensyon na tahimik nitong hinihingi sa lahat ng oras. Ang pangalawang pagkakamali, at ito ay karaniwan, madalas na nabubuo sa paglipas ng panahon ng hindi napapansin, ay ang paggamit ng sobrang presyon. Hindi ko ito kayang bigyang diin ng sapat. Maraming kalalakihan, lalo na paglampas ng 40 o 60, ang nagsisimulang humigpit o gumalaw ng mas agresibo sa panahon ng self-stimulation. Minsan ito ay dahil sa ugali. Minsan naman ay dahil ang katawan ay hindi gaanong sensitibo at sinusubukan lamang nilang makaramdam ng kung ano. Ngunit habang ang intensyon ay may katuturan, ang resulta ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan sa pangmatagalan. Narito ang bagay, ang aring lalaki ay hindi lamang balat at kalamnan. Binubuo ito ng gapinong daluyan ng dugo na parang espongha, sensitibong nerve endings, at connective tissue na idinisenyo upang tumugon ng pinakamahusay sa tuloy-tuloy at banayat na pagpapasigla. Kapag gumamit ka ng mahigpit na pagkakahawa ng paulit-ulit, lumilikha ito ng pakikiskisan, padiin, at pilay sa mga tissue na iyon. Sa paglipas ng panahon, mari itong humantong sa pagbaba ng sensitivity, kung saan ang mga ugat ay humihinto sa pagtugon sa paraang dati nila. Ang ilang lalaki ay nakakaroon pa ang tinatawag na death grip syndrome kung saan ang kanilang katawan ay nasasanay na tumugon lamang sa isang napaka-espesipikong uri ng presyon at galaw. Kadalasan ay ang kanilang sariling kamay. Ginagawa nitong mas mahirap na masiyahan sa intimacy sa isang kapareha o maranasan ang natural na pagising. Maaari rin itong humantong sa pananakit, iritasyon, o maliliit na punit sa balat na maring hindi mo agad mapansin. At kung ang bahaging iyon ay mamaga,
o masira, maaari nitong gawing mas hindi comfortable, hindi ganong kasiyasiya, at mas nakababahala ang pagpapasigla sa hinaharap. Lumilikha. Ito ngeng isang siklo, at ito ay isang bagay na ganap mong kayang putulin. Ang solusyon ay tungkol sa pagiging banayad. Subukang luwagan ng bahagya ang iyong hawak. Kung sa simula ay kakaiba ang pakiramdam, ayos lang iyan. Maring tumagal ng ilang araw o linggo bago umangkop ang iyong katawan, ngunit ito ay mangyayari. Maari ka ring gumamit natural, walang amoy, na pampadulas upang mabawasan ang pagkikiskisan at protektahan ang balat. Mas pagtunan ng pansin kung paano nararamdaman ang karanasan sa halip na subukang tapusin ito. Huminga ng malalim. Ay relax ang iyong katawan, at isipin ito hindi bilang isang karera o isang gawain, kundi bilang isang uri ng therapeutic massage, isang bagay na nilayon upang panatilihing malusok ang iyong tissue, dumadaloy ang iyong sirkulasyon, at ang iyong isip ay kasabay ng iyong katawan. Kapag mas pinapalapit mo ang panahong ito ng may pasensya at kabaitan, mas nagiging kapakipakinabang ito, hindi mo kailangan pilitin ang kasiyahan. Kailangan mo lamang itong payagan sa tamang kondisyon. Ngayon, ang pangatlong pagkakamali ay maaring sorpresahin ka dahil wala itong kinalaman sa kung paano mo hinahawakan ang iyong katawan. Lahat ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. At ang pagwawalang bahala sa emosyonal na bahagi ng self-pleasure ay isang bagay na ginawa ng maraming matatandang lalaki sa loob ng maraming taon nang hindi nila namamalayan ang epekto. Dahil aminin na natin, karamihan sa atin ay hindi kailanman tinuruan na ang ating mga emosyon at ang ating mga hormon ay konektado. Na ang ating mainiisip, ang ating maalaala, ang ating maantas ng stress, lahat ng ito ay humuhubog sa kung paano natin nararanasan ang pahawak at pagising. Para sa ilang lalaki, lumalabas ito bilang kahihiyan. Marahil ay pinalaki ka na maniwala na ang masturbasyon ay mali, marumi, o isang bagay na dapat mong itago. Para sa iba, ito ay tungkol sa mga pagbabagong dumarating sa edad. Ang hitsura ang iyong katawan, ang paraan ang pagtugon nito, kung gaano katagal ito, at unti-unti ang mapag-isip na ito ay maaring maging tahimik na pinagmumulan ang stress. Nagsisimula kang maktaka. Normal ba ako? Okay lang ba ito? At sa halip na makahanap ng ginhawa sa karanasan, nararamdaman mo ang tensyon, pagkakasala, o kahit paiwas. Ngunit narito ang mahalagang tandaan. Ang mga emosyong pinipigilan ay hindi lamang nawawala. Iniimbak ang mga ito sa katawan, sa makalamnan, sa pahinga, maging sa daloy ng iyong dugo. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na pasanin na ito ay maaring humantong sa performance anxiety, pagkakahiwalay sa iyong katawan, maging sa depression. At para sa maraming lalaki, ang pakawalangang koneksyon na iyon ay nagiging pakawalangang paknanais. Hindi dahil hindi kayang tumugon ng kanilang katawan, kundi dahil ang kanilang puso ay hindi na nakakaramdam ng kaligtasan sa karanasan. Kaya ano ang magagawa mo? Una, magsimula sa awa. Paalalahanan ang iyong sarili na hindi ito tungkol sa pagganap o pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa connection, pagpapagaling, pag-alaga sa iyong sarili sa isang napaka-personal na paraan. At kung mahirap mong gawin iyan, ayos lang din iyan. Kausapin ang isang tao. Maaring ito ay isang doktor, isang terapis, o kahit isang kaibigan na nakakaintindi ng iyong pinagdadaanan. Walang kahinaan sa paghahanap ng suporta. Sa katunayan, nangangailangan ng lakas upang maging bukas tungkol sa isang bagay na napaka-personal. Karapat-dapat kang makaramdam ng kaligtasan sa iyong sariling balat. Karapat-dapat kang masiyahan sa iyong katawan, anuman ang iyong edad, at ang pagiging tapat tungkol sa iyong maemosyon ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang hakbang patungo doon. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagpapalaya. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. At nagsisimula ito sa pagbitaw sa kahihiyan at pagpalit nito na pag-unawa. Ngayon na nalakbay na natin ang tatlong pinakamalaking pagkakamali, magtuon tayo sa isang bagay na puno na pag-asa.
Paano lumikhang isang malusog, ligtas, at kasiyasiyang self-care routine na kinabibilangan ng masturbasyon? Isa na sumusuporta sa iyong kalusugan, nagpaparangal sa iyong karanasan, at nararamdaman na mabuti sa lahat ng kahulugan ng salita. Magsimula sa kalinisan. Siguraduhin na malinis ang iyong magamay. Kung gumagamit ka ng umang kagamitan, tela, o tuwalya, panatilihin din itong malinis. Subukang lumihang isang espasyo na tahimik at kalmado, isang lugar kung saan maari kang mag-isa, walang abala, at nakapagpapahinga. Gumamit ng natural, walang amoy na pampadulas upang protektahan ang balat at gawing mas maayos ang mga bagay-bagay. At laging bigyang pansin ang sinasabi ng iyong katawan. Kung nakaramdam kang sakit, discomfort, paninikip, o napansin ang anumang pagbabago tulad ng pamamaga, pananakit, o iritasyon, huwag itong balewalain. Maaring ito ay masenyales ng isang mas malalim na bagay tulad ng pamamaga, problema sa sirkulasyon, o kahit isang kondisyon na may kaugnayan sa iyong prostata, at makakulong ang isang doktor. Ngunit kapag ginawa ng banayad at may pag-isip, ang gawain ito ay maaring maging pinagmumulan ng kalusugan. At kung sa tingin mo ay hindi kasigurado, o parang nagsisimula, kapalang muli pagkatapos ng taon ng pagkahiwalay, ayos na ayos lang iyon. Maraming lalaki ang muling nakakahanap ng kanilang koneksyon sa kanilang katawan sa kanilang 60s o 70s. Hindi ito pagbabalik sa dati, ito ay ebolusyon. Ito ay pag-aral kung ano ang kailangan ng iyong katawan ngayon, hindi kung ano ang dating kailangan nito. At iyan ay isang magandang bagay. Hindi ka sirang-sira. Hindi ka lampas sa iyong ruro. Ikaw ay nasa bagong yukto lamang ng buhay. Isang yukto na humihingi ng mas maraming pag-alaga, mas maraming layunin, at mas maraming kabaitan. At kapag tumugon ka sa iyong katawan ng may ganitong uri ng pag-alaga, tutugon din ito, madalas sa malalakas at magagandang paraan. Kaya ngayong gabi o kailanman ka man handa, bigyan mo ang iyong sarili ng regalo ng atensyon. Hindi pagganap, hindi presyon, kundi presensya lang. Karapat dapat ka dong. At kung nakatulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe dahil mahalaga pa rin ang iyong katawan, mahalaga pa rin ang iyong kasiyahan, at karapat dapat protektahan ang iyong kumpiyansa. Hanggang sa susunod, manatiling malakas, manatiling mausisa, at mag-ingat.